Mm. Senior Citizens Tips. Time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips. Mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ayan, magandang hapon mga ka-seniors. Sa lahat ng sulok ng Pilipinas, naririto naman po tayong muli sa ating lingguhang live streaming na programa Senior Citizens Time for Information and Public Service. Ngayong hapon ay ating pag-usapan ang isang kontrobersyal na panukala sa Senado na sinusulong ni Senator Ping Lacson, no? Ito yung tungkol sa Parents Welfare Act. At of course, ngayon ay meron tayong makakapanayam na dalawang kaibigan ng mga seniors galing pa sa Camarines Sur. Ang isa ay Oscar Head sa Minalabak, Camarines Sur at yung isa naman ay sa Sipocot, Camarines Sur. Sila po ay magpapakilala mamaya. And of course, kasama ko rin po ngayon ang ating kasamahan sa National Movement of Older Persons, ang isa sa mga leader ng COPAP o yung Confederation of Older Persons Association of the Philippines. Si Nana Isabel na magpapakilala rin po mamaya. So pwede ho bang bumati muna tayo at magpakilala ng konti? Uunahin natin si Nanay Camila, Catalina. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Mrs. Catalina Moreno, Oscar Head ng Minalabak, Camarines Sur. Ako po, nasa service for 7 years na dito sa Minalabak. At sa kaunti ko pong kaalaman tungkol sa senior citizen, ginampanan ko po ang aking obligasyon para makapag-render ng service sa abot kan aking kakayahan. Ako po ay retired government employee sa Department of Justice, and I have been a part-time instructor for 20 years, the College of Naga College Foundation. Tapos din po ako ng Masters in Criminology and Masters in Business Administration. Kaya po siguro sa kaunti kong kaalaman, na i-disseminate ko rin ang mga tungkol sa senior citizen. That's all po. Ayan. Thank you very much. Okay. Atin naman pong bigyan ng pagkakataong bumati si Tatay Feliciano. Tatay Feliciano, konting pakilala po ng inyong sarili at inyong organisasyon. Yun, medyo gumagalaw. Hello? Naku, mukhang medyo nahihirapan ang internet ni Tatay Feliciano.
O sige, mamaya balikan natin si Tatay Feliciano. Ngayon naman po ay bigyan natin pagkakataong bumati si Nanay Isabel. Nanay Isabel, pwede bang open video kayo? Yes po. Hello. Ayan. Hindi po namin kayo nakikita. Paki-open po yung video. Naku, nag-off yung ano nyo. I-click nyo po Yan yung ang parang problem. camera. Malabas. Yan. Oh. Hindi nyo ba may pakita yung ano? Ayan. Balikan natin mamaya si Nanay Isabel habang inaayos niya yung kanyang video. Mukhang nakabalik na si Tatay Feliciano. Tatay Feliciano, pwede ho ba kayong magpakilala at bumati? May sound ba ako dyan? May audio? Opo, opo. May Naririnig audio? po namin kayo. May audio po kayo. Pwede na po kayo magpakilala at bumati. Ayun, nawala ulit. Ayan. Okay na. Nakakapag-speak na. Okay. Ayan, sige, habang inaayos ni Tatay Feliciano yung kanyang audio, sige, Nanay Isabel, baka gusto nyong bumati. Okay po, magandang hapon sa atin lahat. Hirap, napapagod pa ako kakarating. Ako po ay nanggaling sa isang organisasyon ng Confederation of Older Person, COPAP, at isa po akong pangulo ng PhilCon Federation dito sa Quezon City. Ayun. At kasama ko rin ang National Movement of Older Person. Ayan. Ayan. Yung COPAP po at saka yung aking grupong Seniors for Seniors Association ay kasama po sa kasalukuyang naglulunsad ng bagong samahan, pambansang kilusan ng mga nakatatanda, National Movement of Older Persons. Ayan po. Sige, balikan po natin mamaya si Nanay Isabel. Nanay Isabel, sabihin niyo naman yung buong pangalan niyo para makilala kayo. Yes po. Ay, kalimutan ko. Ako po si Isabel Makawili Perez from PhilCon Federation. Ano yung Quezon PhilCon? City. Ano po yung PhilCon? Pinagkaisang samahan ng pinagsamang lakas at karunungan ng nakatatanda. Wow. Gandang pangalan. Pinagsamang lakas at karunungan ng nakatatanda. Sana po Yes madala po. nyo yung karunungan yun sa mga taga-Senado para Ay. makinig sila. Ayan. Sige po. Si Tatay Feliciano naman at mukhang okay na siya. Sige po, Tatay Feliciano. Good afternoon po sa lahat. Naririnig po ba ako? Yes po, yes po. Good Go ahead, go ahead. afternoon po. Ako po ang Oskahid ng Sipokot, Camarines Sur. Medyo napasensya na po, napakahina ng koneksyon namin, napakahina ng dating ng signal namin. Kaya nagwawala-wala po yung signal namin. Okay po. Konting background po. Bago po kayo naging OSCA, saan po kayo nagtrabaho dati? Dito rin po sa LGU, sa opisina po ng Sangguniang Bayan. 33 years na. Ayun. Nawala na naman. Mukhang tayong dalawa lang mag-uusap ng matagalan, Nanay. Nanay Catalina. Si Isabel, Ma'am Isabel, huwag niyo pong tanggalin yung inyong video para nakikitang may kausap tayo. Ayan. So, gaya ng sinabi ko, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa isang mainit na panukala ni Senator Ping Lacson
yung kanyang Parents Welfare Act. At ang kanya pong gustong mangyari ay yung mga anak daw po natin ay pwedeng kasuhan kung tayo ay pinababayaan, no? Sa maikling salita po, yun po yung doon po iikot yung kanyang panukala. Pero bago tayo pumalaot doon, Nanay Catalina, kumusta naman po ang mga seniors diyan sa inyong lugar sa Minalabak? Mabuti naman po. Natatanggap naman nila ang mga benefits from the government. Pero At of course, maganda alam rin po naman, ang samahan namin sa federation. ayun. Pero alam naman natin lahat na kokonti lang yun, hindi naman sapat yun. Opo, opo. Yung bang mga seniors diyan sa inyo ay may mga kakayanang mabuhay o meron pang pangkabuhayan o may mga sustento ba silang natatanggap sa mababait nilang mga anak? Ano ba ang inyong napapag-usapan at napapagkwentuhan dyan? Napapansin ko po through visitation to the different barangay na ano ko po na a certain percentage may mga kakayahan. May percentage din na napapabayaan. Mostly sa aking pag muni-muni, yung karamihan kasi yung napapabayaan, yung neglected, talaga doon sa rural areas, talagang napapabayaan nila dahil pareho sila wala. Yung mga anak, walang-wala rin. They are living from hand-to-mouth existence. So, hindi sila pwedeng makapagbigay sa kanyang magulang. Kaya lang, napag-anong po natin by our culture and values of Filipino, may duty rin tayong alagaan ang ating mga Kaya karamihan din naaalagaan pero to the extent lang. Okay. Yan. So, ang ibig niyong sabihin ay may mga naaalagaan at may mga napapabayaan. Hello? Ano po, yung neglected. Sabi niyo po, may mga naaalagaan at may mga napapabayaan. Ano po magulo. Ano yung hindi ko maintindihan masyado May feedback Nagpi-feedback po. May nagfi-feedback, oo. Okay po. Ayun. So, sa ano naman po, dyan sa inyong lugar, Tatay Feliciano, kumusta naman ang mga seniors na inyong mga tinutulungan at inaasistihan? Kumusta naman ang kanilang mga kalalagayan? Tatay Feliciano? Hindi yata tayo naririnig. Mahina nga po, sir, ang kwan dito. Pasensya na po. Napakahina ng aming signal. Pero, naririnig niyo po ako? Opo. Naririnig ko kayo. Oo. Kumusta naman po ang mga seniors diyan sa Sipokot? Ay ayos, lalo na po yung nasa malalayong barangay namin. Meron din kuminsan napapabayaan, kulang ng mga gamot. Kaya po ang ginagawa ko, pag nagbabara-barangay po ako, talagang tinitingnan ko ano yung mga pangangailangan nila. Yun. Pero yung mga taga malalayong lugar ay inaabot naman ng serbisyo ninyo. Inaabot po. Mayroon lang mangilan-ngilan na hindi na lahat nabibigyan. Hindi lahat nabibigyan ng mga tulong namin. Pero karamihan po nakakaabil sila ng mga serbisyo, lalo na po medikal. Bigyan naman natin pagkakataon si Nanay Isabel. Si Nanay Isabel naman. Nanay Isabel, kumusta naman ang mga senior dyan sa inyong lugar? Sa lugar namin, ang aming mga seniors, lalong-lalo na dito sa may
may lugar ng Pilcan, ay ayos naman, wala namang problema. Kasi pag may mga binibigay naman na ayuda na galing sa local government or sa DSWD, yung mga ano nakakatanggap ng social pension ay talagang Pero mayroon ngayon balita sa amin na yung mga dating kumukuha ng social pension ay may mga na bura kasi na laman na sila ay pensioner ng SS at GSIs. Kaya malungkot din sila sa nangyari ngayon. Pero matagal din naman sila nakinabang sa social pension. Kasi yun Ayan. naman ang patakaran dapat na pag walang SSS or GSI or any kind of pension, dapat yun lang ang makakakuha ng social pension. Mhm. So mga ilang porsyento po yung sa palagay nyo, yung mga kumukuha ng pension na meron na pala silang SS o GSIS? Ay sa ngayon, parang dito lang sa amin, parang ang nabalitaan ko mga 5 lang. Kasi konti Okay. lang naman ang sa members ko, konti lang naman ang nakakatanggap ng social pension. Yun. Hindi ko lang alam sa ibang lugar kasi kailan lang naman nagkaroon ng payout at saka nung nag-payout ay wala. Nasa din tayo workshop kaya hindi ko masyadong yung dito lang sa mga members namin, yun lang ang aking nabalitaan na mayroong na-cancel yung kanilang social pension dahil nabalitaan na may SS pension sila. Yun. Oo nga, kasi nga nagkaroon ng pagre-revisa at pagsusuri ulit ng mga record dahil nga maraming umaangal at nagsusumbong na may mga nakatatanggap ng pensyon na Opo. meron ng existing silang SS at saka GSIS. Talaga namang ang liwaliwanag ng usapan na ang social pension ay para dun sa poorest of the poor, no? Sa Kamsur po, diyan po sa Yes. inyong lugar, Nanay Catalina, Yung nagbawas din po ba kayo ng hindi, listahan? mayroon po silang pero kaunti lang po ang naano namin, at least 10% lang ang hindi nabigyan ngayon kasi may mga SS. Kaunti naman lang po. Oo. How about sa po, sa Sipokot, Tatay Feliciano? Paki-unmute po muna. Nagbawas din po ba kayo? Opo, nasa 28 pensioner po namin ang natanggal ngayong buwan. Kaya Okay. po ngayon nga lang pong araw ang dami nagpunta dito sa akin, nagrereklamo bakit daw kukunti naman yung pension nila sa SSS, tinanggal pa sila. Sabi ko walang magagawa, yun ang findings ng COA. Para Actually, ilang taon na pong iniaangal yan. Ilang taon na pong kini-question yan kasi nga maski nga dito sa aming lugar ay may nakikita akong mga pag nagpe-payout ay mukha namang may kakayanan. Hindi po makatarungan yun. Kaya Yes, mabuti na rin pong nalinis yan. Kasi kailangan nating malinis yan para makuha natin yung maayos na bilang pag isinulong natin at ilaban natin ulit yung universal social pension. Mahalagang pag-usapan yan at pag-aralan, no? Pero dito ho ngayon, siguro po sir, talagang kailangan na talagang maipasa yung universal pension kasi yun ang hinihingi ng karamihan. Para naman yung kahit yung pension nila sa SSS malaglagan. Talaga naman pong maraming senior citizen naman ang kawawa. Kaya yung universal pension na lang po ang abisi ako po, sinusuportahan ko yun. Oo nga. So, siguro yan ang kailangang igiit natin sa mga senador at saka sa mga kongresista na kung gusto nilang subukang mag-implement nitong batas tungkol sa Proposed Parents Welfare Act, dapat isabay na nila yung yung social yung universal social pension.
Pero balik po tayo sa usapin nitong itong panukala na ito. Ano ho ang reaksyon nyo dito? Kayo ho ba sang-ayon kayo na isabatas ito at gawing puwersahan na ang mga anak natin ay kailangan ay magbigay ng suporta at pwede natin silang ikaso. Ano po sa tingin ninyo? Tama ho ba ito? Nararapat ba ito o nakakadagdag ba ito ng um, dignidad ng mga seniors? Anong tingin nyo? Sinong gustong... sige, Nanay Isabel, anong tingin mo? Sa aking pagtansya sa ano ko lang, hindi kailangan pwersahin ang mga anak. Kasi hindi lahat ng anak ay may kakayahan. Ang mga anak ay mayroon naman silang isip na para ibalik yung nagawa sa kanila ng magulang nila. Siyempre, kailangan mag-isip din sila na kaya sila naging tao dahil sa kanilang magulang. Pero hindi dapat persahin na ibigay mo yung suporta mo ng sa mga magulang mo. Paano na lang kung ang mga anak ay wala ring kakayahan. Mhm. Ibig sabihin, dapat ang anak magkusa na magtumulong sa magulang kung sakali ang magulang ay matanda na. Nasa lang yun, nasa discretion lang yun ng kahit nasabihin mo na ang mga anak ay hindi inalagaan mabuti ng mga magulang, pero may utang na loob ka rin sa mga magulang mo. Depende lang yun kung mayroon kang kakayahan. Pero hindi naman lahat ng utang na loob ay nanggagaling sa kakayahan ng salapi. Ang utang na loob pwede mong ibalik sa magulang mo sa pag-aalaga, hindi lamang para sa mabigyan sila ng pera. Kung sakali wala kang pambigay na pera, siyempre dapat ang gagawin mo doon ay kahit man lang mag-alaga ka sa magulang mo, malaking bagay na yun na ikatutuwa ng magulang. Hindi yun lahat puro salapi ang katumbas ng pagtupad ng utang na loob sa magulang. O kaya sa akin hindi ko na maisabatas yung pwersahan na magbigay ng suporta ang mga anak sa magulang. Hindi para sa akin hindi tama kasi yun nga hindi lahat ang mga anak ay may kakayahan. Hindi lamang okay lang na magbigay balik ng utang na loob sa pamamagitan ng pag-aalaga, hindi sa suporta ng financially. Ayun. Si Nanay Catalina, anong tingin nyo? Well, in my own opinion lang po, dapat maipasa in order to create awareness sa mga anak na talagang dapat mapuwersa silang mag-alaga sa kanilang mga parents. Although, dati natin sa culture, sa values ng mga Pilipino, talagang at the age na dumating silang wala nang kakayanan, it is the duty of the children to take care sa kanilang mga anak. Pero alam po natin na may tayong mga Pilipino, minsan pag hindi isinabatas, binabaliwala nila ng iba. Hindi naman lahat, pero karamihan, sasabihin nila, kung masabihin, hindi namin obligasyon na anuhan ang mga magulang. Kasi may sarili kaming pamilya, wala rin kami ano ang ibibigay namin sa kanila. Pero at least, tama naman yung sabi nga ni Madam Isabel, na hindi natin mapersa. Pero pag may batas, pag may batas, they are obliged or napipersa silang tulungan. Kasi per observation, sa dito lang sa amin, mayroon talaga na pinababayaan na nila ang parents nila. Yung iniit sa pera. Pero kung may batas, at least man lang mag-create awareness
na may naalagaan nila ang kanilang mga parents. Thank you, sir. That is Yun. my opinion only. Yan. Si Tatay Feliciano. Tatay Feliciano, anong tingin nyo? Dapat bang isabatas ito? Dapat po, kinakailangan po. Dahil binabasa ko nga po, nung mag-download ako kanina, nakita ko, mas ito kailangan talaga ito ngayon. Kasi po, dito sa atin sa Pilipinas, wala po tayong government, ang mga po natin, panay private, dapat sa gobyerno talaga. Na para po mapangalagaan yung ating mga nakatatanda, lalo na po yung talaga mga pinabayaan. At doon naman po sa sinasabing kailangan magsuporta ang mga anak, hindi naman po dapat, hindi naman kailangan na para sa akin po, hindi na kinakailangan yan lang siguro yun. Kasi yung kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang, dapat ganun din nila tratuhin yung kanilang anak. Kasi ako po, karanasan ko, ang parents namin, inalagaan namin hanggang sa sila ay sumakabilang buhay. Talagang hindi namin pinabayaan bilang pagbabayad ng utang na loob at isinilang tayo dito sa mundo. Gayon din po ang nakikita ko nga karamihan po dito sa amin, mayroon din para sa akin po, hindi na kinakailangan yan ang siguro. Kung bakit sila pinalaki ng kanilang mga magulang, dapat pero nila katuloy yung kanilang anak. Kasi ako po, karanasan po, ang parents namin, nilalagaan natin hanggang sa sila sa lumakabilang buhay. Pero hindi namin pinabayaan, bilang pagbabayad ng utang na loob. Mukhang, hello. Sorry, nagkakaroon tayo ng technical problem. Okay, so alam nyo, mahalaga yung sinasabi ni Tatay Feliciano kanina, no? May nabanggit siya tungkol sa dapat ay magkaroon ng maayos na programa ang gobyerno. Kasi po, itong batas na ito, bagamat pwede nating sabihing dapat para yung mga nakakalimot ay makaalala, ang isang malaking issue dito kung bakit nangyayari ito ay dahil unang-una ay walang maayos na programa ang pamahalaan. Tama. Ang mga mamamayan ay responsibilidad ng Estado. Kung may mahihirap sa Estado, responsibilidad ng Estado 'yan, hindi ng kanilang mga anak, no? Kasi kaya nga ho noong tayo'y malalakas pa, nagsumikap tayong lalo na yung mga nagplano ng maayos ay nagsumikap tayong mag-impok ng sarili nating pera sa bangko kung may sobra at tayo ay pumasok sa sistema ng pensyon sa SSS at GSIS. At yung binabayad natin noon ay nakakalkula yun base sa hinaharap na pangangailangan natin. Malaking pagkakamali, malaking pagkukulang, malaking kapabayaan ang nangyari sa gobyerno kasi makailang beses nagkaroon ng problema ang SSS at saka GSIS. Pinapakialaman ng mga politika, winawaldas nila yung pera, tapos kokonti ang natitira para sa mga mamamayan. Ngayon maglalabas ng batas na ganito, na hoy, yung mga magulang nyo, huwag nyong pabayaan. Pero yung batas na hoy, kayong mga namamahala dyan sa pera ng mga nakatatanda, sa pera ng mga pensyonado, huwag nyong sinusugal at huwag nyong inuubos sa mga walang kwentang bagay. Huwag nyong inuubos sa masyadong matataas yung sweldo at masyado yung matataas na mga bonuses. Meron hong conflict. Meron hong hindi maayos na pagbabalanse, no? Kumakailan lamang ay narinig natin na yung general manager ng GSIS ay nasa preventive suspension dahil sa may mga bintang sa kanya, no? So, tayo ngayon na mga nakatatanda, meron tayong mga posisyon na siyempre naiisip natin ay maraming nangangailangan.
Pero sa isang banda, sinasabi rin natin na yung mga anak natin halos kulang nga rin eh. Kulang nga rin sa kanila ang Yes. kanilang mga sweldo at sinasahod para buhayin yung pamilya nila at bigyan ng maayos na edukasyon at maayos na seguridad sa kalusugan at maayos na pagkain ang kanilang mga anak, no? Kaya tayo ay kumbaga sa isang banda gusto natin dapat. Pero sa isang banda, lalo na yung mga katulad ni Nanay Isabel at siguro katulad ko rin na ako ay ayokong umasa sa aking mga anak. Kasi hindi nila Yes. kasalanan kung bakit sila inilabas sa mundong ito. Hindi nila ginusto tayo ang maging magulang nila. No? Tama po. Yun yung iniisip ko. Pero sa palagay nyo, kung lalabas itong batas na ito, may sasakatuparan natin ito ng maayos. Nanay Carmelita, ano ba ito? Feasible ba ito na implement? Ikaw bilang may pinag-aralan sa judicial system at saka sa criminology, Mm. maipapatupad ba natin itong maayos kung halimbawa pinabayaan ng mga bata yung kanilang magulang? Maipapakulong ba natin sila? Isa namang problema po yun eh. Oh. Pag ganun na, sa bagay, pag naisulong ito, isa namang problema pag hindi natupad ng mga anak. Kasi Mm. ano naman ibibigay nga ng anak. Mm-mm. Pero ang sa akin naman kanina, magkaroon lang ng mag-create ng awareness na Mm-mm. talagang may duty tayo sa ating mga magulang. Pero hindi natin yan magagawa hanggat hindi gumawa din ang gobyerno ng mga batas na pwedeng makatulong. Kaya lang, ang problema, yung batas na inilalabas nila, nalabas man lang, patay na yung mga senior citizen sa katagalan ng Mm. mga benefits na ibinibigay nila. Kagaya nitong universal pension. Mhm. Kailan pa yun na anuhan? Na 16th ilalabas Congress pa ba? po. 16th Oo. Congress pa po yan nagsimula. Kaya nga, hanggang ngayon, wala pa rin. Ito na nga Mhm. ang inaano, kailan ba? Kasi kung minsan, pag may mga nagagalit na sabi ko, antayin na lang hindi ang universal pension kasi kako, wala namang pipiliin yun as regardless of the status, basta nagdating ng 80. Sabi nila, namatay na lamang yung mga hindi pa na ipapatupad. Kaya may parte din ang gobyerno ng government must take into consideration na ang implementasyon dapat may mga edad na dapat ibigay na nilang hindi yung pangmatagalan. That Mhm. is in my opinion, sir. Mm. Sayang si Tatay Feliciano mukhang out na naman. Ayun, admit natin na out nga. Ayan. Oh, so, yun nga. Eto nga po yung malaking problema natin, ano? Sa usapin ng prioridad, kung nakinig kayo dun sa SONA ni Presidente BBM, wala po siyang binanggit tungkol sa senior, Opo. no? Opo. At etong nagdaang Kongreso at Senado, pinaglaruan lang yung ating panukalang batas doon sa Senado. Ininan lang ni Amy Marcos na Mayo pa ng 2024 inaabot na ng hanggang ngayon, hanggang sa matapos na lang ang lahat ano wala. So yun yung malaking kabalintunuan na gusto ng gobyernong mag-impose sa atin ng responsibilidad pero hindi sila nag-i-impose ng responsibilidad sa kanilang mga sarili. Sana itong si Ping Lacson bantayan natin yan ha. Baka mamaya isa pa yan sa kokontra sa Universal Social Pension. O sige, ayan, nakabalik na si Tatay Feliciano. Tatay Feliciano, meron ka bang reaksyon? Gusto ng gobyerno mag-impose sa atin ng responsibilidad pero hindi sila nag-impose ng responsibilidad sa kanilang mga sarili. Ayun. Tatay Feliciano, meron ka bang
Naririnig mo ba kami? Okay. Si Nanay Isabel naman, kung sakali. Nanay Isabel, ano, may reaction pa ba kayo? Ang aking dyan, reaction ko dyan, kung sakali, maisabatas nila yun. Kaya ba nilang ipakulong lahat ang mga anak na hindi tumupad sa kanilang batas? Saan nila ilalagay kulungan yung mga anak na katulad ng mga anak na nandyan lang pakalat-kalat na siyempre may magulang din naman yun. Hindi sila makakatupad doon sa batas na isinasa batas na kailangan suportahan ang magulang. Ay di siyempre, hindi ko maubos maisip kung kakayanin nilang lahat hulihin yung mga anak na hindi nagsusuporta sa mga magulang. Pero ang mga anak naman, kahit walang batas, basta talagang nagmahal ka sa magulang. Kasi kung ano daw ang itinanim siya ang aanihin. Yun ang akin lang para sa akin. Kasi katulad ko, inalagaan ko ang tatay ko ng 2 taon mahigit, nag-bedridden siya. Pero kung iisipin ko lang, wala naman ibinigay sa akin ang tatay ko na kaalaman. Hindi naman ako napaaral. Pero dahil sa mayroon akong sariling ano na kailangan mag-alaga ka sa magulang mo dahil pinalaki ka, utang na loob ang buhay mo, kailangan magbigay ano ka naman, balik loob sa magulang mo para ah, mahalin mo at alagaan hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Kasi Yan. parang pag ikaw ay nag-alaga ng matanda, malaking kasiyahan mo yan. Mhm. Di po ba? Kaya Yan. yun lang sa akin. Pagka natuloy yung batas na yun, hindi, palagay ko, hindi ano yun. Kasi halos maraming mga anak dyan na pakalat-kalat lang dyan sa kalit. Paano nila matutugunan yung batas na alagaan nila yung magulang nila? Eh di siyempre, hulihin ba nila yun? Saan nila ikukulong Yan. yun? Okay. So, ang parang pinapalabas mo, maraming kondisyones muna na dapat ayusin sa sistema ng ating lipunan Yes. para maging posible yung batas na yan. Ikaw, Nanay kami, Nanay Catalina, ano tingin mo? Well, I agree po na kung maisabatas, dapat may mga exemption kung anong, kasi may mga individual differences eh. Mhm. Yung iba may mga kakayanan na inineglect ang parents. Mhm. Therefore, bago nila mabigyan ng o kaya ng desisyon o kaso ang isang ano, dapat ano nila, yung clear nila na ito ba may kakayanan, pero despite na may kakayanan, there was evidence na, strong evidence na makakapagpatotoo na talagang pinabayaan. Kahit na may kakayanan, pinabayaan na yung ano at wala nang nakuha yung mga anak. Ayan po ang ano dyan. Kaya dapat ang government mag-ano ng specific. May mga hindi lang basta ibabatas na ganito. Marami ang kaagibat na ano niyan sa batas na yan. At dahil ang ano dyan, mag-create lang ng awareness sa mga bata na tayo may obligasyon tayo sa ating mga magulang. Despite kahit wala tayo, the services rendered mo, moral or financial, pwedeng may ano natin sa ating mga magulang. Thank you very much po. Yun. So alam mo, maganda itong talakayan natin eh. Kasi alam mo itong mga mambabatas natin eh, basta na lang biglang may maisip, basta popular at tingin nila ay sisikat sila, tingin nila ay maraming matutuwa, hindi nila pinag-iisipan ng malalim kung ano talaga ang magiging implikasyon nito, no? Gaya ng sinasabi ni Nanay Isabel, kung yung anak mo nga wala ngang hanap buhay eh. Wala ngang trabaho. Oh, kung sarili niya nga hindi niya maalagaan, di dapat kasama na 'yun doon sa exemption na sinasabi mo, Nanay Carmelita, di ba? So, ang isa sa mga kondisyones bago nila isakatuparan yung batas na 'yan, magkaroon ng tinatawag na full employment o yung unemployment ng Pilipinas ay lutasin muna nila yun muna ang una nilang atupagin, bigyan ng trabaho, hanap buhay ang mga mamamayan. Kasi kung may hanap buhay ang mga anak natin at may trabaho ang mga anak natin, maski papaano naman siguro, ay
mag-aabot yan, no? Bagamat yung sinasabi na um, yung pagtanaw ng utang na loob, tingin ko karamihan, higit naman siguro sa nakakarami ang nagnanais na alagaan at Talaga. tulungan ng kanilang mga magulang. Yun nga lamang ay wala silang kakayanan, no? Yes. Dahil nga halimbawa walang trabaho o kaya sandamakmak din yung anak niyang pinapakain at pinapag-aral. So, yun yung malaking problema. And then sa kabilang banda naman, again, kay Nanay Camila ko Catalina ko ibabalik ano. Paano Nanay Catalina kung yung ang magulang mo nung bata siya hindi naman siya matinong magulang at nambubugbog at naglalasing at nagsusugal at hanggang ngayon ay may bisyo. Tutulungan pa ba natin yung mga ganong klaseng magulang? Ayun na nga. Nung That's one nang problem. aabuso nung sila ay malakas pa. At hanggang ngayon nga, marami akong nakikitang nakatatanda na walang pinagkatandaan pasuray-suray diyan sa kalsada at walang ginawa kundi uminom maghapon at ayaw pang itigil ang paninigarilyo. Anong tingin mo doon, Nanay Catalina? Kasi ito namang mga bata, nung maliit pa sila, may obligasyon tayo. We have neglected our obligation sa ating mga bata, sa ating mga anak. So in return, how can we expect na kita mabigyan nila? Kaya sinasabi ko na kung ipapasar ang leto, ay favor, pero maraming natin isisingit na mga exemption. Kagaya noon, hindi na pag-aral yung mga anak. Ano naman ang maibibigay sa kanila in return? Na irresponsible sila. Therefore, the product will be also irresponsible children. Kaya yan ang nagiging tingnan na masusi ng mga mambabatas. Hindi lang tayo kikreate na basta this law. Maafektaran ba ang may maapektaran ba sa laying ito na kagaya nitong mga walang-wala na wala ngang maitulong sa parents? Isa rin yun. Yan ang sinasabi ko na take into consideration the consequences na kung ano ang mangyayari kung ano ang batas. Although I favor, pero kailangan lang dagdagan yon ng mga ng mambabatas. Mga pasubali, Opo. Mga exemptions. Exemption, yung sinasabi ko kanina. Exemptions to the rule. Yeah. Kasi kung hindi mo i-exempt, how about na yung isang anak as per visitation sa barangay, wala ngang pinapakain sa pamilya. Ay kung nagkain sila ng bagoong din ang ulam ng hindi naman yan pinabayaan. Because it is beyond our control na bigyan sila ng ganito na hindi mo nga naibibigay sa sarili mong pamilya. That's it po. Yan lang. Yan. Okay. Sayang si Tatay Feliciano, pag nakikita ko parang gustong-gusto niya magsalita. Tatay Feliciano, kumusta ka na ba? O, makakapasok ka na ba? Wala pa rin. O, Nanay Isabel, meron ka pa bang gustong sabihin? Ang gusto ko rin idagdag, siguro kung gusto nila talagang isabatas na ang mga anak ay obligado mag-alaga o magbigay ng sa mga magulang, siguro tingnan nila yung kakayahan ng anak. Pero hindi lahat siguro ng anak ay pwede nilang ipakulong. Marami naman talaga din mga anak na may mga kaya na pinababayaan ang magulang. Yun siguro ang dapat nilang isama sa batas nila na ang mga anak na may kakayahan ay dapat magbigay suporta sa magulang. Kasi lalo na pero parang iba rin kasi ang sa aking paningin, ang nakatatanda ngayon, dapat ang gobyerno na ang mag-alaga. Kasi hindi naman kasalanan ng anak. Hindi naman sinabi ng magulang na anak kita, pag lumaki ka at magkaroon ka ng ay suportahan mo ako. Kusa ng anak yun na magsuporta. Pero kung ang magulang matanda na wala talagang mag-alaga, dapat gobyerno ang mga alaga. Hindi persahin ang mga anak dahil hindi naman talagang tungkulin ng mga anak yun. Sa palagay ko lang, kusa lang ng anak yun
na mag-alaga sa magulang. Pero hindi obligasyon ng anak na mag-alaga talaga, lalo na kung walang-wala talagang pangsuporta. Dapat ang gobyerno talaga ang persahin natin na magbigay suporta sa mga nakatatanda na palaboy-laboy dyan sa kali. Hindi mo naman din sabihin yung mga matatanda na naglalaboy sa kali na walang mga anak. Papaano yun? Yun lang Okay. ang sa akin. Sige po. Thank you, future Senator. Nanay Isabel, ito, sige. Alam mo, maganda itong pag-uusap natin eh. So, una, ang isa sa mga kondisyon para itulak ni Senator Lacson ito, dapat ibalik natin sa kanya, unahin nyo muna, Wala na. unahin nyo muna yung mga kondisyones sa lipunan na dapat inaayos ng gobyerno, na dapat responsibilidad ng Estado. Unang-una sa lahat, yung hinihiling nating universal social pension, no? Kasi kung meron tayo niyan at may dagdag yan sa kinikita natin, medyo magiging magaan ang buhay natin mga senior at siguro hindi tayo makikiamot doon sa ating mga anak, no? Pangalawa, gaya ng sinasabi ni Nanay Isabel, yung mga institusyon na dapat tinatayo ng gobyerno para sa mga nakatatanda katulad ng mga home for the aged, yung mga geriatric hospitals, yung long-term care ng mga matatanda, dapat magkaroon ng ganyan. No? Para walang nakatatandang mapapabayaan. Kasi ang ginagawa ni Ping Lacson, binabalik niya ang responsibilidad sa mamamayan eh. Pero yung responsibilidad ng Estado, dapat yun mo nang unahin. Pangatlo, para may bibigay sa atin ng ating mga anak, gaya ng sinasabi nyo kanina, wala silang trabaho, magkaroon ng full employment. No? At ayusin nila yung sweldo ng mga mamamayan. Ang nangyayari sa Pilipinas, minimum wage law, yung minimum wage law ay hindi pa sapat para ikabubuhay ng sarili mong pamilya, isasama mo pa yung magulang mo. Kaya ang masaklap pa nito maraming nakatatanda, hindi ko nilalahat ha, matitigas ang ulo. Gusto nila, nakatira sila sa sarili nilang pamamahay, yung mga anak nila nasa ibang lugar. Napakahirap mong subaybayan. Kung hinihila nila at dinadala nila sa kanilang mga pamamahay, maraming mga nakatatanda, ayaw sumama. Ayaw iwanan yung sariling bahay, ayaw pumunta sa syudad, ayaw iwanan ng probinsya. No? So, kung maayos ang sweldo ng mga mamamayan, kung lahat ng mamamayan ay halos lahat may trabaho, palagay ko, maski hindi na isa batas yan, kung totoo yung sinasabi ni Nanay Catalina at saka ni Nanay Isabel na tayo ay nagtanim ng kabutihan sa ating mga anak habang pinapalaki natin sila, yun ay kanilang susuklian. No? Siguro hindi naman, konting-konting porsyento lang yung mga talagang mga bata na galit sa kanilang magulang dahil nung bata sila ay pinabayaan sila. Pero hindi mo rin sila masisisi. May mga kakilala ko, mga kaibigan, mga kamag-anak na ang mga magulang nila nung bata kami mga irresponsable, no? Mga nagsusugal, mga yung nambababae, dami niyang pamilya. Tapos yung pamilyang inalagaan niya pinabayaan siya, tapos yung pamilyang pinabayaan niya yung pang mag-aalaga sa kanya. Marami tayong kwentong ganyan, ano? So, tama si Nanay Catalina. Pag ipinilit itong batas na ito, kailangan tayong mga seniors, makikialam dito at pag-uusapan natin ano ba yung mga exemption, no? Kasi tama si Nanay Isabel, hindi mo naman may papakulong lahat yan dahil ang dami, sigurado na tayo. Ngayon pa lang alam na natin na maraming mga anak natin ang hindi tayo kayang buhayin, no? At ang isa pang malaking bagay diyan, dapat bago pa lang tayo umabot sa 50 anyos, ang pamahalaan ay tinuturuan na tayo kung paano paghandaan ang ating pagtanda. Walang programang ganyan ng gobyerno. Kanya-kanyang kilos tayo.
Halimbawa, ang daming nagre-retiro, sandamakmak na pera na tatanggap. Pagkatapos ng 1 taon, 2 taon, ubos yung pera. Hindi man sila tinuruan kung paano mag-invest, saan ilalagay ang pera, saan ilalagak ang pera, paano magnegosyo. So, maraming dapat ihanda ang pamahalaan. And then, meron pa tayong isang malaking bagay. Paano yung mga nakatatandang walang mga anak? Walang sariling pamilya? Nakikitira sa mga kamag-anak o nakikitira sa mga ibang tao? Ano ba ang programa ng gobyerno para sa mga yun? Wala. Doon ba sa inyong lugar, Nanay Catalina, may mga taong ganyan? Mayroon po. Paano sila? They are only at the mercy of the relatives which na naging kaawa-awa. Mabuti kung may ano sa kanila, may naalaga. Kung wala, kaya dapat iyan ang tuunan pansin ng gobyerno kung paano maka-establish ng old age center para hindi masyadong mabigat sa pamilya. Kasi ito naman, you are only at the mercy kang mga anong iyon. Isa rin naghihirap. Isa rin isang kahit isang tuka. Kung ano ang kainin nila, yan din ang kakainin niya. Hindi niya maaano ang buhay na matiwasay na buhay. Kaya dapat ang lahat na ito must have an active participation na mag-ano sila ng programa ang gobyerno para mas mapaigi ang pagpatakbo ng senior citizen. Okay, mukhang okay na ulit si Tatay Feliciano. Okay po. Tatay Feliciano, kayo naman po. Kailangan talagang ipasa ito. Batas sa ito. Ang importante, maipasa, then i-define na lang doon po sa implementing rules kung paano ang gagawin na maliwanag na pag-implement ng batas sa ito. Ang importante, mapasa lang yung batas. Di ba? Bahala na tayo ang mag-ayos pagdating doon sa implementing rules and regulation. Kasi po talagang itong batas mong ito, napaka-importante po. Ngayon, pagdating doon sa sabi ni Nanay Isabel kanina, na paano daw Naku, nawala na naman. Sayang, ang daming gustong sabihin ni Tatay Feliciano eh. Magandang, sana mahalaga rin yung mga sasabihin niya. So, ang posisyon ni Tatay Feliciano, ilabas na muna yung batas, tapos ayusin natin yung implementasyon. Sang-ayon ba kayo ron? Nanay Catalina, Nanay Isabel? Well, para sa akin, pag iyan naging batas, di batas na yun. Dapat, anong sabi sa batas? Juralis decidlex. How hard is the law is the law. I-implement talaga yan. Kaya bago ilabas nila yan na maging batas, pag-aralan muna nila the implementation, the guidelines na kung ano ang dapat. Kasi ipakulong mo nga, hindi karamihan, most of the sector, dito sa amin, talagang mga walang-wala. They cannot afford na ibigyan ng ano ang pamilya. Therefore, makukulong. It is another burden ng government. Pag ipasok mo naman yan sa kulungan, ano na naman? The family na iiwanan nila. Si family na papakainin naman ang another problem naman ng gobyerno. Ayan ang ano dyan. Yung ang ano ko. Yun. Kaya ayusin muna ng gobyerno. Anyway, may joint responsibility. The government, pati ang mga children, may joint responsibility. Kung maganda ang patakbo ng yung government, siyempre, kaunti rin, maganda rin ang bigay ng mga benepisyo. Iyan lang po. Thank you very much po. Nanay Isabel, ulit. Palagay mo ba, ayon kay Tatay Feliciano, pasanan natin muna yung batas tapos ayusin natin yung implementasyon? Uri na yun. Ayon ba kayo doon? Nanay Isabel?
Mukhang si Nanay Isabel naman ang nawala. Yun. So, alam mo, sang-ayon ako dyan sa sinasabi mo, Nanay Catalina, no? Dapat, sinusuri natin at inaaral natin ng mabuti yung batas, no? Ang dami pong batas na inilalabas ang ating Kongreso at Senado. Yung kumbagang tawagin namin MEMA, yung ba, MEMA, para may masabi lang, para may mailabas lang na batas. Pero sa totoo lang, ang daming hilaw na batas. Maglalabas sila ng batas tapos wala namang pondo para dyan. Kasi magdadagdag ka ng ano dyan, magdadagdag ka ng requirement dyan para sa enforcement. Para sa pagsasakatuparan ng batas na yan. May mga gastusin dyan. Yung mga, kung halimbawa gaya ng sinasabi ni Nanay Isabel, napuno ang kulungan. Sa kasalukuyan nga, punong-puno na kulungan natin eh. Standing ovation na nga yung mga ibang kulungan, wala nang matulugan. So, di, baka mamaya yung mga sugdulang hirap, magpahuli na lang ako, baka libre pa pagkain ko dun sa kulungan. At least sa kulungan may kinakain, bagamat hindi ka nais-nais, pero kesa walang kinakain, di doon ka na lang. O, magpakulong na lang tayo lahat, di i-convert natin ng kulungan na home for the aged. Kasi tatanda din man yung mga anak nila. No. O, Nanay Isabel, nawala ka kanina, baka gusto mong magdagdag dun sa posisyon. Dapat bang ilabas muna natin yung batas saka natin ayusin o ayusin na muna natin bago natin ilabas? Ayusin mo. Unmute muna po, unmute. Nakamute po kayo. Yan. Sa akin dyan, ayusin muna yung batas kasi kung ilabas na yung batas, ma-approve na yan, naku, napakahabang proseso pa yan bago nila maayos. Baka patay na tayo lahat bago maayos yung batas. Hindi na natin makikita yung kung napaano na ang kanilang ginawa doon sa mga anak na hindi nagsusuporta sa magulang. Natupad ba yung kanilang kagustuhan na maipakulong ang mga anak pag hindi nagserbisyo sa magulang? Kaya sa akin, ayusin muna bago anuhan ang batas. Kasi napakahirap. Ito ang ating Universal Social Pension, hindi ma-approve-approve. Kaya parang ano din ang gobyerno, hindi ko naman sinasabing wala silang alam, pero napakabagal ang proseso nila. Lalo na sa atin, sa mga senior. Hindi nila priority ang mga senior kasi baga wala nang pakinabang ang mga senior, kaya hindi na ipa-prioritize yung na yun. Dapat Okay, sabihin mo, thank akala you, nila sir. wala nang pakinabang ang senior. Meron pa akong isang katanungan. Wala na naman. Kung halimbawa, kayo yung magulang at pinababayaan kayo ng mga anak nyo, magsusumbong ba kayo sa munisipyo? Hindi. Isasagdal nyo ba yung mga sarili nyong anak? No. Hindi. Nakakabitin naman itong usapan. Diyan, naririnig ka namin, Nanay Isabel. So, halimbawa, ayan, isusumbong ba ninyo yung inyong mga anak kung kayo pinababayaan? Kayo ba magsasagdal? Anong tingin nyo? Gagawin kaya yan ng maraming senior? Yun ngang ako, sir. Sige. Example, sa elderly abuse, hindi nagagawang magsumbong ang mga inaabuso dahil nag-uumpisa sa pamilya yun. Yung pa kayang mga anak na hindi sumusuporta sa magulang, maisuplong yun, hindi mangyayari yun. Yan ay isang katotohanan na again, problema yan pagdating sa implementasyon. Ang tanong kasi, kung walang nagsasakdal,
walang nasasakdal. Yes. Oh, so pagka sinabi naman ng gobyerno, o sige, motu proprio, kami ang manghuhuli pag pinababayaan nyo, simple lang ang sasagot dyan ng mga mamamayan eh. O sige po, pero ano bang ginagawa ng gobyerno para sa amin? Tama. Mapapakain nyo ba kami? Halimbawa, ikaw yung pulis, ikaw yung uhuli. Balik sa'yo nung huhulihin mo. O sige sir, okay, hindi ko mapakain magulang ko, pati ako, hindi ko mapakain sarili ko, o pakakainin nyo kami. So, ganyan po, Mahirap yan. ganyan kasalimuot. At marami pang Di ako anggulo ang paporon pwede dyan. nating pag-usapan. Halimbawa, ang isang magulang, meron siyang 5 anak. Oh, yung iba matitino. Halimbawa, pare-pareho silang maayos ang buhay, pero dalawa lang tumutulong. Magiging source pa yan ng away ng mga magkakapatid. Siyempre, ako na lang ba palagi ang bubuhay kay nanay? Ako na lang ba palagi? Demanda ko kaya kayo dahil pinababayaan nyo si nanay. O di, magkakagulo pa ang magkakapatid. Ito, Yes. ito napakamagandang halimbawa to. Maraming beses ko na itong naobserbahan ha. I-share ko lang sa inyo. Halimbawa lang, may mga matatanda na o-ospital. Matinding sakit. Mahabang panahon na nasa ospital, nakokoma. Tapos, tumataa, naiipon yung bayaran, naiipon. Anong nangyayari sa mga magkakapatid? Sa inyong mga nagiging obserbasyon? Lahat ba tumutulong? Lahat ba ng pamilya ay nagkakaisa na ano? Na talagang isasalba yung magulang nila? Ayan, malimit mangyari yan, no? Pagka unang araw, 2 araw ng nakatatanda dun sa ospital, andyan lahat. Kainan, sarap ng kwentuhan. Pag habang naiipon na yung bayaran, at lalong-lalo na pag malapit ng ilabas, biglang maraming dahilan yung mga ibang kapatid. No? Biglang nagiging busy, nagmi-missing in action. And then magbabayaran na, may mga anak na hindi talaga matiis, sila na lang ang sumasagot. Pero yung mga ibang kapatid, hindi nakakatulong ng maayos. And then pagdating sa namatay yung matanda, paghahati-hatian yung mana, magsisingilan na ngayon. Bayaran niyo muna ako dun sa pinagpagamot ko kay Yes, sir. nanay. Oh, di ba? Masalimuot itong problema natin. Kaya kung ako lang tatanungin, wala dyan sa panukala ni Senator Lacson ng solusyon. Ang solusyon ay dapat ang Estado ay magtayo ng mga serbisyo at mga programa para sa mga nakatatanda, katulad nung sinasabi ni Nanay Catalina na home for the aged, na elderly care, na merong tayong social pension at yung universal social pension natin ay huwag masyadong mababa. Sana makakasapat man lang na yung matanda ay magkaroon ng sariling dignidad. At saka napakasakit napakasakit isipin. Ewan ko lang kung naiisip nyo na to kasi iyan ang kinatatakutan ko pag tanda ko kung halimbawa dumating ang panahon na wala na akong pera. Paano kaya ako manghihingi sa aking mga anak? Parang hindi ko maisip kung paano ko mangyayari sa akin pag ako na yung nanghihingi. Kasi hindi ko na kayang buhayin yung sarili ko. Anong reaksyon nyo dun? Kaya nyo bang gawin yung kayo ang mamamalimos sa inyong mga anak? Nanay Catalina. Sa bagay po sa timang yun, mahirap na pagtanda natin, parang we are only at the mercy ng mga anak natin. Kaya para sa akin, I am already 85 years old. Wow. May anak na rin ako na 5 na napag-aral naman. May mga kanya-kanya ng hanap buhay. So,
the remaining, ang ginawa ko po, the remaining asset, ning kaunti, ipinag-save ko yan, hindi ko binigay sa kanila. In the long run, para kako, hindi ako hingi sa iyo. Kagaya ngayon, may pension ako sa GSIS, may pension sa SS. Buhay na ako niyan kasi widow na po ako, wala na akong asawa. O, ngayon, sabi ko sa kanila, hindi ako humingi sa inyo. Kung mayroon kayong ibigay, thank you very much. Kaya huwag kayong umasa na itong mga kaunting natira, para sa inyo to. Yung may pera, oras na kailangan ko, ibibigay ko ito. Yan po ang savings na inaano ko. Kasi parang hindi ko ma-attend sa aking sarili na anuman ang kailangan ko, gusto kong kumain, gusto akong at their own mercy. Pero, kagaya nung medyo malakas-lakas pa, at ako pag inayaan ng mga anak kung saan punta tayo sa Holy Land, punta tayo sa kung saan, nasama ako. Pero, expense kong sarili at may tulong din sila. Ganon din ang gusto kong mangyari sa buhay ko na at least sa ganitong edad na nasa linya na tayo ng diminishing rate. Andiyan na. We must prepare. Kaya ang inaano ko naman doon sa mga na ang ibigay mo na ang will. Bigyan mo na sa amin ang mo at kami na ang bahala sa inyo. Hindi po ako na dyan. Hindi ko No. Sabi ko no. Ibibigay ko yan sa inyo kung kailangan ko na, halimbawa na hospital ako, it needs, halimbawa 500,000, o sinong may 500,000, yung isang doon, sa inyo. Lote. O lote. Yan po ang aking, pananaw ko sa sarili ko ngayon, na ako'y nag-iisa na lang. Hindi, ayaw ko na mamuhay at only at the mercy ng mga anak ko. Kaya, pinaglalaanan natin. Kasi parang hindi ko ma-atim, nahihingi ako nang hihingi. Pwede pang makahingi ng 2, 3, pero sa sunod-sunod, nahiya na ako, mapabaya na lang ako sa sarili ko. Hindi na ako hihingi. That's all po. Ayun. Oh, Nanay Isabel, manghihingi ka ba sa mga anak mo? Hindi na tayo narinig ni Nanay Isabel. Hindi ako nanghihingi sa mga anak ko. Ako single mother since 6 years old ang panganay ko. 6 years old ang panganay ko, 2 anak ko, pero inisip ko na makapagtapos sa pag-aaral sa pamamagitan ng sarili kong sikap. Pero sa ngayon na matanda na ako, nakikita ako na hindi nila ako pinababayaan dahil kahit mga babae bukasan. Kaya naniniwala ako sa magulang mo, ngayon aanihin mo sa mga anak mo. Iyon ang nakikita ko na magandang pruweba na mamanahin nila yung kung ano ang nakita mo na kasi ako nag-isa lang ako, 5 kaming magkakapatid, isa lang ako na nag-alaga sa magulang ko in 2 years na nag-bedridden ang tatay ko. Kaya nakita yan ng mga anak ko. Sa ngayon, 75 years old na ako, nakikita ko na kahit sa mga apo ko, hindi ako pababayaan pagdating ng oras. Pero ready naman ako anytime kuhanin ako ni Lord. Hindi ako umaasa sa kanila sa gagastusin kasi nakaplano na ito yung buhay ko na nakaplano. Lahat. Hindi ako magpapabigat sa kanila kasi may mga pamilya na sila. Yun ang talagang inisip ko na pagdating ng oras na ako'y kukuhanin ni Lord, hindi ako magpapabigat sa mga anak. Yun. Naglaan na ako para sa akin sa pag-ginawa. Kaya Iyan. pero nakikita ko naman na Patayin mo yung video mo, Nanay Isabel, para wala akong plano, wala akong okay. nakahanda. Hindi talaga
talaga ako pababayaan ng mga anak ko kasi maganda naman ang bunga sa paghihirap ko sa kanila. Nasa mabuti naman silang mga trabaho. Iyan. Kaya So, yun ang pasalamat ko kay Lord na kahit ako nag-isa, na kanila na ito silang binlag ng bakit? Diyo ba talaga ba? Okay? Iyan. So, in short, nagtanim kayo. Nagtanim kayo ng maayos. Napaka ng ating dahil putol-putol yung ating Oo. Sige, summarize ko na lang po yung sinabi nyo kanina. Importante ay maganda yung pagtatanim ninyo sa inyong mga anak at pinakitaan nyo sila ng ehemplo sa pag-aalaga nyo ng inyong mga magulang nung sila ay nagkasakit at pinalaki nyo silang may nakikita magandang ehemplo. Pero merong isang maganda kang sinabi na yung iyong paglisan ay pinaghandaan mo na, no? Siguro sa mga ka-senior na nakikinig ngayon sa atin, lalo na kung meron pa kayong kakayanan at meron pa kayong konting income, ang isa sa mga isisiguro ninyo ay yung inyong paglisan. Ano? Dapat ay meron na kayong sariling libingan. Dapat ay may nabili na kayong memorial plan. Dapat may nabili na kayong plano para sa inyong paglalamay. No? Isama nyo na rin yung pambili ng kape at tinapay, no, sa inyong lamay kasi marami nagbubulsa ng kape at tinapay pag pumupunta sa lamay kaya dagdagan niyo yung budget, no. So ah, mahalaga lalong-lalo na ngayong panahon natin na tayo mga seniors, bumili na po tayo ng mga sarili nating libingan, sarili nating mga memorial plan, yung inyong kung saan kayo ilalamay. Gawin niyo na po ng plano yun kung meron pa kayong kakayanan, no? At yung mga may mga ari-arian, maganda yung sinabi ni Nanay Catalina, huwag niyo munang ipamana ang inyong mga ari-arian habang buhay pa kayo, no? Basta gumawa kayo ng kasulatan kung sakaling mamatay kayo ganito ganito, pero huwag niyo munang ipamigay, no? Lalong-lalo na yung inyong mga pera at mga alahas at mga lupain. Kasi alam nyo, may mga anak na oportunista na maaring kunin nila yan tapos pababayaan naman kayo. At hindi lang yun. May mga manugang na mas oportunista pa kaysa sa mga anak nyo na uudyukan yung mga anak nyo na turuan kayong kunin nila yan. Yan yung mga nakasisira sa pagsasama ng mga magkakapatid kung minsan. Yan ay naobserbahan ko na yan sa marami kong kamag-anak, sa marami kong kaibigan na yung mga pinamana kaagad, yung mga lupain ay pagdating ng panahon yung nakakaawang matanda wala nang gagastusin para sa kanya, no? So napakasalimuot itong usapin natin kaya alam nyo ito simple lang ang pwede nating sabihin dito, no? Yung sistema ng prioridad ng ating gobyerno sa usaping social protection ay napakababaw, ay napakababa. At makailang beses winalang hiya ng mga naunang sunod-sunod na mga namuno ng ating SSS at GSIS ang pagsasawalang respeto sa perang hindi nila inipon, no? Ang lalaki ng sweldo ng mga 'yan. Ang lalaki ng mga allowances ng mga nag-uupisina diyan. At karamihan niya mga political appointee, wala naman diyang nakaupo na kokonti lang ang nakaupo diyan na talagang galing sa mga manggagawa na nag-ipon sa SSS o manggagawa sa gobyerno na nag-ipon sa GSIS. Kalimitan ng mga nabibigyan ng mga pwesto dyan, mga anak ng mga politikong wala namang nalalaman sa pagninegosyo tungkol sa pera, kundi umasa lamang sa malaking sweldo. Hindi naman sila marunong sa investment. Hindi naman sila marunong sa actuarial management. Pero ang lalaki ng sweldo ng mga ang kakapal ng mga mukha ng mga taong nandyan, no? Tapos yung PhilHealth natin, ganun din. Winalang hiya ni Recto, kinuha niya yung pera natin as if kanya yun, no? Ang problema natin, tayong mga mamamayan, lalo tayong mga seniors, inis ako pag naririnig ko may mga reaksyon na may magagawa ba tayo dyan? Anong magagawa natin? Wala tayo sa kapangyarihan.
Yun po ang isang kailangan natin. So ang isang solusyon dito sa problema natin, tayo mga senior, mag-organisa kayo ng mag-organisa. Nanay Catalina, yung mga kababayan mo, i-organisa mo ng i-organisa. No, yung kababayan mo, Tatay Feliciano, i-organisa mo ng i-organisa para pag kailangan, palagay ko tayo mga matatanda, kailangan natin pangkilos. No? So, sige. Tanong ko naman, Nanay Catalina, sa level ng lokal, dyan sa inyo Okay. sa uh, Minalabak, kung sakasakali man, meron ba tayong mga programa dyan sa inyo sa OSCA o sa munisipyo na Opo. na pangangalagaan yung mga nakatatandang pinababayaan ng kanilang mga walang hiyang mga anak? Sa presente po, wala pa. Yung Mhm. organization namin, kagaya nitong OSCA, inalibot kami may 25 barangays kami. Mhm. Ayun, information dissemination ang inaano namin. Pero sa organization na iano namin na alagaan, palaging kasama yon under Section 15, Section 4 ng Mhm. ating family code. Family code. Nandoon Oo. yan, nakalaad yan, na joint venture po ng anak at saka government. Kaya ngayon, sabi ko naman sa kanila, kung nagkakaroon kami ng mga ah, assembly, Mhm. iginigiit namin yan. Isa yan sa topic na inaano namin. Na may duty tayong tulungan ang mga nakatatanda. Kaya po, hindi naman dito anuhan na solely. There are only a certain percentage na mayroon napapabayaan. Mhm. Pero nakikialam din kami, as dito sa local, nakikialam din kami na lalo na sa pensyon, kung ang Mhm. pensyon ay binuo, halimbawa 6,000. Ngayon, sa per observation namin, yung 6,000, bedready na yung senior citizen, authorized na lang yun, may authorization. De fact, Mhm. na-observe namin na a certain portion lang ang napupunta sa matanda at hindi na napupunta doon sa nag-aalaga. Bakit? Kasi hirap din eh. Walang Mhm. pambili ng bigas, walang ano. Siyempre, i-utilize na yon. Pagkain Mhm. natin yun. Kaya isang aking napupuna na not all ang pensyon napupunta sa matanda. Kaya which na pinag-anuhan ko na sa staff ko, sabi ko, ano kaya ang magagawa natin? Kaya ang ginagawa namin minsan, na-supervise kami, kasama ko yung focal person, yung ibang staff, binibisita namin, pinapaliwanagan namin na Mhm. hindi dito pwede, ganito ang gawin ninyo. Kaya iyan ang isang problema pa namin dito Mhm. na hindi namin nare-resolveran kung paano namin ma-resolveran na solely ang kinukuhang pera which is only intended doon sa matanda. Hindi nangyayari. Bakit? Walang trabaho. Problema ng gobyerno, bakit walang trabaho? Matrabaho naman doon sa ababa yung sweldo. Tupad. Pag-uwi, kulang pa sa bigas at sa. Kaya yan ang nangyayari. Yan ang tunay na nangyayari dito sa amin as per my observation. Na kung Mhm. minsan, bago ako natulog, nasabi ko, paano kaya ito ma-resolveran? Paano ko kaya ito maiano sa local government? Na ganito ang problema dito sa atin. Kagaya Mhm. ng aming komite sa Sangguniang Bayan. Inaano namin yan. Kaya Mhm. kung kasama namin yan, napunta doon. Yan ang isang Ayun. solusyon namin dito. Thank you, sir. Ayan. Alam mo, maganda yung sinabi mo. Yung mga nag-aalaga, napipilitan sila ang Gastusin. gumastos Yep. doon sa sokpen na nakukuha. Pero makatarungan din lang lamang yun kasi Opo. paano nila mabubuhay yung inaalagaan nila kung hindi nila gagastusin yun. Kaya siguro ang isa sa mga dapat ipanukala ng mga, kung ako lang senador, ang ipapanukala ko ay magkaroon din ng programa para sa mga pamilyang nag-aalaga ng Oh. mga nakatatanda o ng mga nag-aalaga ng may PWD sa pamilya. Dapat binibigyan ng insentibo ang mga mamamayan na ganyan na bigyan sila ng halimbawa social pension din.
Halimbawa, Oh, okay. maraming mga matandang dalaga o matandang binata na nag-aalaga ng kanilang mga magulang. Hindi na sila nakakapagtrabaho dahil sila ang naatasang mag-alaga doon. Kung minsan hindi pinababayaan din sila ng mga kapatid nila, no? Yung mga yan dapat din sigurong bigyan yan ng pensyon ng gobyerno. O kaya yung mga pamilyang may inaalagaan ganyan, kumbaga sa GS sa BIR, 'di ba, may tax deduction tayo. Sinasama yung ilang bilang ng anak. Dapat pagka meron kang nakatatandang inaalagaan, dapat kasama sa tax deduction mo 'yon. Kung ako ang isang senador, ganyan ang ipapanukala ko imbis na i-impose ko itong responsibilidad na to eh. Kasi mahirap i-implement sa aking palagay ang Parents Welfare Act na yan. Mas marami pang prioridad na dapat harapin ang pamahalaan. Unang-una dyan ay yung employment ng mga mamamayan, yung pangkabuhayan. Kasi kung may pangkabuhayan, walang matandang mapapabayaan. Kung may hanap buhay ang mga anak, palagay ko naman walang napakawalang hiyang anak na matitiis niya ang magulang niya kung meron siyang maibibigay. At tama yung obserbasyon mo, Nanay Camila at Nanay Isabel, na hindi nakakatulong sadya dahil hindi sapat para sa kanilang sariling pangangailangan yung kanilang kinikita. At ito naman mga nasa gobyerno natin, pinababayaan lang ng inaabuso ng mga kapitalista, mga manggagawa. Hindi binabayaran ng tama. At ito yung masaklap dyan. Itong mga bata ngayon, hindi nagbabayad ng SSS. O paano ngayon pagtanda nila, di wala rin silang pensyon. Pero may kinukulong ba? May mga naririnig ba kayong nakukulong na mga may-ari ng mga pabrika na hindi nagbabayad ng tamang sweldo o hindi nagbabayad ng SSS ng mga manggagawa? Wala. Ngayon gusto pa nilang ipakulong yung mga anak na hindi makapagbuhay ng kanilang nanay at tatay na matatanda. Sa akin kalukuhan yan. Mas marami pang prioridad na dapat harapin ang pamahalaan para ayusin ang buhay ng ating lipunan. At tingin ko, gaya ng sabi ni Nana Isabel, mahihirapan tayo dyan. No? Okay, alam nyo, ang sarap ng kwentuhan natin pero ilang minuto na lang ang natitira. No? Meron pa tayong mga 9 na minuto. Baka meron pa kayong naiisip na bagay na gustong pag-usapan, Nanay Catalina, na may relasyon dito sa ating issue. Siguro po sa presente, in my own opinion, ayun na lang ang iaano ko na bago ipasa itong batas na ito, mas magkaroon ng joint venture ang government saka ang pamilya. Kasi mahihirapan din na pag-isip-isip ko na approve ako kanina na just to create awareness among the members of the children of the family na mayroon tayong batas. Pero sinabi ko na nga, pag naging batas, how hard is the law, jura licet lex. Talagang lay na yun, susundin na natin, mahirap na. Kaya tama naman yung nagkakaroon muna na tayo ng pag-usap tungkol sa batas na yun para mailabas man yung kung sakasakali, well, planchado na. Mayroon ng mga exemption, mayroon ng Kasi additional burden, yan sabi ko kanina kung natandaan mo, yung additional burden yan sa gobyerno, kung ipapakulong natin ang mga anak na yun na walang-wala. Yung pamilya nila magdudusa din, wala rin mag-income. Doon naman, dagdag pagkain naman. Doon marami na sa kulungan. Ay kung nagkakaroon kami ng jail visitation, halos madurog ang puso ko kung nakikita ko yung mga tao na naghihirap na doon sa isang quarter, ilan lang ang naka-loaded sila doon sa room. Yan standing ovation nga eh. Standing ovation. Sabi ko sa kanila, sabi ko sa sarili ko, sa ngayon, napapag-isip-isip ko, tama talaga, kung ipapasa ito,
dapat ang gobyerno ayusin muna nilang mabuti. Yun lang po ang sa wakas kong ano. At saka, gusto ko nang kunin ang oportunidad kasi po ako mag-i-exit na as Oscar. Ma-exit na ako. Ngayon, kunin ko na ang oportunidad na paalis naman ako, nagpapasalamat ako sa programa ng KOSE na siya ang nagbigay sa amin ng linaw sa entire organization. And I, for one, malaki ang pasasalamat ko sa KOSE. Sa KOSE. Ang KOSE, malaki ang tulong na ibigay sa amin. Kaya ang sabi ko naman sa kanila, ako, nagpaano na sa sanggunian, nagpaalam na ako, gusto ko sana kako na i-adapt natin ang programa ng KOSE para makatulong dito sa senior citizen, yung mga nakakatanda sa atin. Kaya po, thank you very much po. Nabigyan ninyo ako ng pagkakataon na makashare din ako ng feelings ko tungkol sa mga nakakatanda. Thank you very much po. Yan. Well appreciated. Okay. Your program po is well appreciated. Yan. Okay, si Nana Isabel. Nana Isabel, pwede bang magpakita ka ulit? I hope nandiyan ka pa. Alam mo, dapat isa nga ito sa unahin nilang ayusin sa Kongreso at Senado itong ating mga communication system. Communication system. Nana Isabel, are you still there? Nako. Ayan. Mukhang wala na, no? Yan po ang ito pong ehemplo ng usapin ng prioridad. Kung ako mga nasa Senado, ang unahin nating ayusin ay ang mga serbisyo katulad nitong communication system natin. Ang ating internet ay palpak, nakakahiya. Napapag-iwanan na po tayo ng ating mga karapit bansa. Mas advanced pa at mas maayos pa ang internet ng Laos at Cambodia kaysa sa Pilipinas. Nakakahiya, no? So, tapos hindi tayo makapag-usap ng matino. Kaya yung ating palitan ng kuro-kuro ay apektado. Si Tatay Feliciano kanina, ang daming gustong sabihin. Nawalan siya ng pagkakataon. Bakit? Kapalpakan ng sistema natin, no? So, eto po, may panukalang batas, Parents Welfare Act of 2025. Magandang pakinggan. Sa bigla ang pagtingin, magandang paniwalaan na dapat, kayo, ikukulong namin kayo pag pinabayaan nyo yung mga magulang nyo. No? Pero teka, ayan, bumalik si Nana Isabel. Nana Isabel, gusto mong magbigay ng huling pananalita? Nana Isabel? Yan. Hello? Yes, Nana Isabel. Kung hihina ang internet mo, maski wala ka ng visual, okay lang. Sige lang po. Mga konting pananalita na lang po muna. Okay. Ang sabi ko lang, maraming salamat sa inyo sa Yan, maraming salamat daw sa KOSE. Nakuha ko ngayong araw kahit na marami akong saan nagagawain. Kaya ngayon din nagmamadali ako kasi pupunta ako sa simbahan, sa church. Mayroon akong serve, pero pinili kong mag-guest kasi gusto ko dahil mayroon akong karanasan. Ayun. Maraming salamat po sa inyo dahil nandito ako, nakapag-guest ako sa online video. Hindi ko sukat akalain na mapapasama ako ngayong hapon na to. Kasi kanina lang sinabi sa ni Madong biglaan na kasi nagkaroon monthly meet kanina pa. Maraming salamat po at good afternoon. Ayan. So sabi ni Nanay Isabel, maraming salamat sa pagkakataon at nakapagbigay siya ng kanyang mga kuro-kuro tungkol sa pinag-uusapan na ito. At nagpapasalamat siya sa KOSE. Ayan. So gaya ng sinasabi ko sa kanila, kanina,
Itong panukalang batas sa biglang tingin maganda at maaakit ka talaga, no? Pero pag yung pagninilayan ng husto ay mahirap, mahirap itong isabatas at mahirap itong isakatuparan. Maraming kondisyones ang kailangan para maging makatotohanan ng batas na ito. Unang-una, paano bubuhayin ng mga taong walang hanap buhay ang kanilang mga magulang kung ang sarili nilang pamilya ay hindi nila kayang buhayin. So ayusin muna ninyo, mga senador at congressmen, ang employment, magkaroon ng maayos na trabaho sa lipunan. At yung mga mandarayang mga kapitalistang mga employer, bayaran nila ng tamang sweldo ang kanilang mga manggagawa at bigyan nila sila ng suporta sa pagbabayad ng SSS para pag yung mga bata ngayon tumanda, meron silang pensyon at hindi natin pinoproblema. No? Pangalawa po, yung universal social pension namin, bigyan nyo ng mas priority yun. Kasi mas yun ang magandang solusyon kaysa ipapasa nyo ang kasalanan sa mga anak namin. Hindi nila ginusto na maging anak namin sila para buhayin kami. No? At yung mga institusyon na hinahanap ni Nanay Catalina at ni Nanay Isabel, yung mga home for the elderly, home for the aged, yung mga hospital for long-term care, yan ang mga dagdagan ng gobyerno, ang mga institusyon na ganyan, para hindi nyo pinapasa sa mamamayan ang responsibilidad ng Estado. No? Damihan nyo ang mga home for the aged at sa mga long-term care health centers. At yung aming pinaglalabang pediatric hospitals at saka pediatric wards. At yung unahin muna po natin yung mas matinding kaso ng elderly abuse, yung mga pang-aabuso sa mga nakatatanda, no? At pwede nyo nang isama yung pangpapabaya sa mga magulang nila bilang bahagi ng elderly abuse law. Pero yung ipakulong nyo yung mga anak namin ay tingin ko hindi tama yun. Kasi hindi kasalanan ng mga anak na sila ay iniluwal dito sa mundo. Kasalanan niya ng mga magulang nila. So hindi nila obligasyon na maging responsibilidad nila ang kanilang mga magulang. Subalit, gaya ng sinasabi ni Nanay Isabel, kung maganda ang pagpapalagi sa mga bata, binagyan mo ng tamang pagtanaw sa mga values nila, hindi mo na kailangan ng batas. Gaya ng sabi ni Nanay Isabel, kusang nagbibigay at naglilingkod ang kanyang mga anak sa kanya bilang nakatatanda dahil pinalaki niya ng maayos ang kanyang mga anak, no? So, marami pang mga issue. At yung usapin ng mga walang anak, paano yung mga walang anak? Hindi wala tayong ididemanda. So, kaninong responsibilidad sila? Responsibilidad ulit ng pamahalaan, ng Estado, ang mga ganyan. At paano yung mga nag-aalaga ng mga nakatatanda na sinakripisyo na nila ang kanilang mga career, ang kanilang mga love life, yung mga iba nagpakatandang binata at nagpakatandang dalaga para alagaan yung nakatatanda. Paano sila? Ano ang programa ng gobyerno para sa kanila? At sila itatanda rin. At lalong-lalo ng tatanda na walang pensyon. At pagdating ng kanilang pagtanda, yung mga iba nagpakatandang dalaga, wala silang anak na mag-aalaga sa kanila. So, sa tingin ko, kung makaabot man ito kay Senator Ping Lacson, gaya ng sabi ni Nanay Catalina, pag-aralan nating mabuti ito at suriing mabuti kung ano ang epekto nito sa buong lipunan. Hindi lang yung biglang kagyat ay nakakaisip tayo, maganda ito. No? Tingin ko, mahabang pag-uusap pa ito. Pero gaya ng sabi ni Nanay Catalina, hindi naman kami 100% kontra rito dahil sa katotohanan may mga anak na may kakayanan naman na pinababayaan ng kanilang mga magulang. Again, issue ito. At issue ito ng moralidad at issue ito ng integridad. At of course, above all, issue ito ng pagmamahal. Yan. Kung nagmamahalan tayo sa pamilya, hindi natin kailangan ng batas. So yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat kay Nanay Catalina at kay Nanay Isabel sa inyong magagandang mga kaisipan at pag-aanalisa. Maraming salamat sa KOSE, sa platapormang ito. Maraming salamat sa Miserior. At higit sa lahat, maraming salamat sa ating mga tagapakinig nood.
na sumusubaybay sa atin, no? Pasensya na at mukhang walang nag-feedback sa akin ng inyong mga chat at feedback. Habulin na lang natin doon sa Facebook page ng KOSE yung mga reaksyon at katanungan at mga komentaryo. Muli, maraming salamat po sa ating lahat at mabuhay po tayo. Kita-kita po tayo muli sa Lunes, sa Huwebes, sa susunod na linggo, alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon. Muli, magandang hapon.